So magandang gabi po. Sa araw po nito, tayo po ay muli po mag-aral ng salita ng Panginoon. Nagsisearch pa rin po ako para po, okay? So katanungan po natin mga kapatid, robbing God o ninanakawan ko ba ang Diyos? Katulad ng ating narinig natin ngayon, marami nagsisiwalat sa Facebook, ganito ganyan sa ating mga gobyerno na binabanggit sa Kanya. Ano po? Kaya po ngayon, dito po sa ating pag-aaral, tungkol po sa ninanakawan ko ba ang Diyos? So, tayo po ba? Magnanakaw po ba tayo? So, ayaw natin manakawan tayo. Ayaw natin mapagbintang magnanakaw tayo. Pero, ano ba ang katotohanan tungkol po sa pagnakaw sa Panginoon Diyos? Tingnan po natin po ang background po ng Malakay chapter 3 po. Nandito po kasi sinabi ng Panginoon na po, service to God must be done with a pure and loyal heart, sincerity and love. So alam natin ito, ang paglilingkod sa Panginoon ay may katapatan. Kung ganito rin sana ang paglilingkod ng bawat isa, palagay ko siguro at ito'y pamumuhay, walang magnanakaw. Kaya po ang paglingkod sa Diyos, iginagawa ito na may dalisay, katapatang puso, at tunay ng pagmamahal. Ano po? Kaya dito rin po, God is not asking this only from Israel. Kasi po, yung sulat po ni Malakay ay para sa bansang Israelita. Malakay po, isa sa mga minor prophet doon sa Lumang Tipan, Old Testament, na po nang binabanggit. So, kung titignan natin, sabi niya, but from all of us to sa panahon natin ngayon. The letter ng panahon na sulat ng Panginoon Diyos, hindi lamang sa bansang Israel, kundi sa ating din sa panahon natin ngayon. In chapter 1, unang-una, they offered unto God the leftover and they are very okay with that. So sa chapter 1 ng Malakay, pansin niyo po, kasi Malakay tayo. Sa chapter 1 ng Malakay, doon ito, nag-aalay sila ng mga tira-tira. So, sa panahon din natin ngayon, marami sa atin ang nagbibigay sa Diyos ng tira-tira. Nag-aalay tayo ng tira-tira. Pero sabi nga doon, parang okay sa Israelita. Sa atin kaya, parang nagiging okay na rin po ngayon, ano po, ang tira-tira na tinatawag natin na binabanggit. So, in chapter 2, yung mga pari naman po, hindi naglilingkod sa Panginoon ng totoo, ng tamang daan o tamang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sa panahon din natin ngayon, marami naglilingkod sa Diyos na hindi naman totoo. May mga sarili-sarili silang motibo na binabanggit natin. May mga hidden agenda or mga ipokritong paglilingkod sa Diyos. So kung titingnan nyo, chapter 1, parang baliwala ang Diyos sa kanila. No po, bagamat nakaraan at pinag-aralan natin noong nakaraan. No po, sa Job, di ba nabasa natin, God owns everything in our life. Kaya dito, tira-tira ang binibigay sa Panginoon Diyos. Sa chapter 2, ganun din. Ang mga pare hindi naglilingkod ng tama. So ngayon po, sa chapter 3, verse 1 ng Malakay po. Yan po. Tandaan niyo po, ang Malakay po, ito po ay isa sa pang 39 na book ng Lumang Tipan. No po, siya po yung last book ng Lumang Tipan o ng Old Testament. Sabi nga po sa chapter 1, chapter 3, verse 1, sabi niya, sa wikang English, behold, I will send my messenger. Basahin ko pa sa Tagalog habang ang English po ay nasa screen natin. Narito ang aking isinusugo, ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap nako. At ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya'y dumarating, sabi ng Panginoon, ng mahukbo. Sa chapter 1, nakita natin kanina, no po, binabaliwala nila ang Diyos. Sa chapter 2, hindi sila naglingkod. Sa chapter 3, sabi ng Panginoon Diyos, may darating siyang sugo. No po, na binabanggit sa chapter 1. So, Micah, tandaan niyo po, no? Micah or Malakyas, isa po sa mga propeta, minor prophet nga po. So may prophecy, sabi, may darating. Sabi niya, even the messenger of the covenant, tagadala ng tipan ng sinasabi, no po, in whom you delight, magugustuhan niyo siya. At siya ay parating na, sabi ng Panginoon Diyos.
So, when there is a behold like this, all wise men will pay attention. Pag merong salitang behold sa Biblia na binabanggit, ito po, panahon ng araw, talaga pong yung mga wise men nagpipay attention. No po, nasulat na yan ni Malakay. No, John, alam na sa New Testament, John is preparing the way. So, Jesus preaching repentance ng panahon ng araw. So ba, naganda si John the Baptist, alam niyo po, si John the Baptist ang naganda ng daan dahil paparating na. Sabi niya dito kanina sa Tagalog, no po, I send my messenger and he will prepare the way before me. No po. So yung messenger po, maobserbahan natin, ito po si John the Baptist na tinasabi. Ngayon po, and the Lord whom you seek, hinahanap ninyong Panginoon, sabi niya doon, na binabanggit diyan. Kaya sabi niya, Isaiah chapter 40 verse 3, sa major prophet naman po si Isaiah. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Prophecy of Isaiah, there will be the coming Messiah. Darating ang tagapagligtas na binabanggit. In Mark chapter 1 verse 3, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. So, Isaiah chapter 40 verse 3 is a prophecy, and then yung Mark, the New Testament, binanggit na naman po ito, na mayroon daw ihanda ang mga daan. Yan, na binabanggit. At sa Matthew chapter 3, verse 1 and 2, yun nga po, si John the Baptist dumating no po, ang sinasabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. So, John the Baptist naghahanda ng daan. Doon sa binabanggit ni Malakay chapter 3 verse 1. So, Jesus surely came to the temple of Jerusalem, binanggit kanina, no po, on various occasions. Ano po nangyari doon? And he found in the temple those who sold oxen and sheep and dove, di ba? Nalala niyo po ito? Di ba? So, nagalit ang Panginoong Hesus. Huwag niyong gawing sabi tindahan o sugalan ang bahay na sabi niya ng aking ama on my father's house. No po, nung lumang tipan, no panahon nila Kristo rin po, at that time Jesus po is under the Old Testament, yung bahay-sambahan po nila, yun po yung tinaninirahan po na sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Yung binabanggit doon. So, kung titingnan po natin mga kapatid, sa verse 2 naman, ngunit sino ang makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? May tanong Sabi niya, but who can endure the day of His coming? Actually, yung Malakay chapter 3 verse 2, yung coming ni Kristo. Pero kung tatanong po natin ngayon, malimbawa ilagay natin ngayon, sino kaya ang sabi niya, sino kaya ang makakatahan sa araw ng pagdating ni Kristo ngayon? Yung second coming naman. Ito first coming yung tinutukoy dito This is the first coming, Malakay. So may second coming tayong darating. And who can stand when He appears? For He is like a refiner's fire, like launderer's soap. He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering in righteousness. So sa chapter 2, yung mga pari doon, mali-mali ang paglingkod sa Panginoong Diyos. Kaya meron sa binanggit na rito, sabi niya, nilinisin ko, to purify ko ang mga lahi ng Levitico. Sabi niya, ayan, yung binabanggit doon. No? Na may chapter, verse 2, 3, yan, na binanggit doon. Sabi niya, at siya mauupong gaya ng mangingintab at magdadali siya na pila at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi. So, sino si Levi? Levi po, isang tribe po yan sa Israelita. Ano po? The 12 tribes of Israel, si Levi po. At lahat ng gagaling sa Levi na lalaki, sila ang pwede lamang maglingkod o magpari ng panahon ng araw. Ano po? Na binabanggit diyan. So, the first coming of Jesus was not a pleasant even for the wicked. Tama po. Kaya sabi kanina, sinong makakatahan? Hindi ba? Maraming nagalit kay Kristo.
ng pagdating ni Kristo sa ito? Di ba? Unang-una nga yun, yung nagalit siya doon sa bahay-sambahan. Tinapon niya yung mga sugalan, yung mga tindahan, di ba? Kaya mga bagay noon. So sabi niya, was not a pleasant even kahit sa mga masasama. Talagang ayaw. Galit sila. Ngayon kaya, pagdating ni Kristo, may pagkakataon pa kaya tayo ng ganito? No? Tignan natin. In John chapter 8, sabi doon, then those who heard it, narinig nila si Kristo, being convicted by their conscience, went out one by one. No, hindi nila matiis. Hindi nila ma-endure. They cannot endure the words of God or the word of Jesus at that time. No? Beginning with the oldest, even to the last. And Jesus was left alone. So, Malakay, chapter 3, verse 2, no, and 3, ay natupad dito sa John chapter 8, verse 9. Di ba? So, hindi nila matiis eh. Hindi nila makaya. Na po? And the woman is standing in the midst. Ayan. So, hindi nila, kaya si Kristo ay naiwan doon. Isa-isa silang umalis. Kaya po mga kapatid, ano man pong marinig nating masakit na galing salita ng Panginoong Yesus, huwag kayong aalis. Huwag kayong magtatampo. Yan po ang dapat. Kasi pag may narinig tayong salita ng Diyos na masakit na sasaktan tayo, gusto lang niya po tayong linisin. Kaya sabi niya kanina, di ba? No? Sabi niya, for he is like a refiner's fire. Ayan, and like a launderer, lilinisin lang tayo ng Diyos. Yun po ang purpose ng mga salita ng Diyos na masasakit na sinasabi natin. Katulad ng limbawa sabihin natin, pag hindi ka nagbago, kapatid, sa impyerno ka babagsak. Totoo na alagay yun. Unless you repent, you shall all likewise perish. Alagay naman sa Biblia yun. Ano po? Na binabanggit doon. So, you are of your father. John chapter 8 verse 44. Ang sabi niya doon, you are of your father the devil. Tinan niyo salita ni Kristo? Kayo ay doon sa ama niyong demonyo. Sabi niya, and the desires of your father you want to do. Ang ginagawa ninyo yung gusto ng demonyo. Kaya sabi niya doon, di ba? Siya ay mamamatay sa simula pa lamang at hindi makatayo sa katotohanan because walang katotohanan sa kanya. Tignan niyo salita ng Panginoong Hesus doon. Masakit, malaman. No? Tumatagos siya sa mga puso ng mga Israelita nung araw. Ganon din sa atin ngayon. Di ba? When he speaks a lie, he speaks from his own resources. For he is a liar and the father of it. So, ang tatay mo, demonyo kapag sinungaling tayo. Yan po ang tinasabi ng Panginoon Diyos. So, masakit, pero yan po ang totoo na binabanggit dito. Ayan. Na po, at John made clear, sabi ni John, malinaw, si Kristo nagbaptize, sabi niya, came to baptize Israel with fire of God's wrath. Yung galit ng Diyos. Yan niyo po. Dahil gusto ng Diyos, linisin ang Israelita. Di mo niyo binanggit niya kanina? He will purify the sons of Levi. Kasi po yung Levi, mga pare, sila ang tumatanggap ng handog. Sila ang naglilingkod sa Diyos ng mga panahon ng araw. Pero sa chapter 1 kanina, sa Malakay chapter 1, anong ginawa nila? Naghahain sila ng tira-tira. Ayan. Din na po. Tinan niyo po sa Matthew chapter 3. Sa katotohanan, ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi, sabi ni Kristo, no? Datapat, sabi ni John the Baptist yun, datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Tingnan niyo po, sa panahon natin ngayon, halimbawa, ako po ang nagbabautismo, pero may darating, hindi ako makapangyarihan. May mas makapangyarihan na darating sa atin. No po, ako lang po ang instrumento, katulad ng panahon ng araw, John the Baptist lang ang instrumento, pero may darating na mas makapangyarihan sa kanya, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Hindi tayo karapat-dapat. Ano po, sabi niya, I am not worthy to magdala ng kanyang mga sandalya, sabi niya doon. Ako rin po, hindi ganyan. Ano po, siya ang sa inyo'y nagbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. The Holy Spirit and fire. At nangyari nga po ito
doon sa Acts chapter 1. Nalala niyo po? They were baptized with the Holy Spirit of fire, yung binanggit doon. Yan. Jesus prepared a new order of priests to offer up acceptable sacrifices. Ano po? Kaya sabi niya doon, nililinisin ko ito mga Libay. Yan po. Ano po, yung bago order of priest na binabanggit. Nung araw, may order of Melchizedek na panahon ng araw na binabanggit. Pero, ano ba sinabi ni Pedro? Sabi niya, datapat kayo'y isang laing hirang. Sino ang tinutukoy ni Pedro? Datapat kayo'y isang laing hirang. Sabi niya, isang makaharing pagkakasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Sino ang tinutukoy ni Pedro? Hindi na po yung mga taga-Libita. Hindi na po mga Levita o Libita o Libay. Hindi na po. Tayo na po mga Kristiyano ito. We are the chosen people. Nung tayo'y nabautismuhan sa pamamagitan ng simbolo ng dugo ni Kristo, ang tubig, tayo ay nilinis na. We were purified. Sabi nga doon ni Pedro, naalala niyo yan? Kung titinan niyo po. See? No? But the pledge of good conscience toward God. The baptism now saves you. And na nagligtas sa atin. Tayo na po yun. So, naganda si Kristo ng bagong order ng mga maglilingkod sa kanya. Priest po is maglilingkod. Not po yung mga pare ngayon. Yung mga pare na nakita natin sa mga Roma Katolika, hindi po yun ang pare na tinasabi po ng Biblia. Ano po? Ang priest po yung mga naglilingkod. Kaya sabi niya, sabi ni Malakay, uupo at siya ang tagapaglinis, dadalisayin, parang pilak, he will purify the sons of Levi. Ayan. Ano po? At sabi niya, and part them as gold and silver. So, nilinis na tayong lahat. Kaya mga kapatid, tayo po ang pare, naglilingkod sa Diyos. Not literal na pare na nakaabito, hindi po. Tayo po yun. Kaya dapat po tayo maglilingkod sa Diyos ng may dalisay na puso. Diba? Naalala nyo kanina sa chapter 2, naglilingkod sila, parang wala na sa kanilang puso. So, tayo po ngayon, dapat tayo ay maglingkod sa Diyos na meron dalisay na puso at tunay at hindi tayo tinatawag ng mga ipokritong paglilingkod lamang. Ayan, no po, na binabanggit diyan. Okay? So, mga kapatid, kung titignan natin, no po, wala pa tayo sa tanong na ninanakaw ba natin ng Diyos? Sabi ko nga po, background natin to di ba? Iba-background natin to mga kapatid, no po. Ayan, kaya po, sana po nandiyan kayong lahat at tayo ay nanonood po lahat. Ayan. No po. Then in verse 4, sa wikang English, sa wikang Tagalog naman babasahin ko. Kung magkagayoy, verse 4, ano to? Verse 4, no po, ayan, basahin natin. Kung magkagayoy, sabi niya, ang handog ng Juda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Ayan, gaya ng mga araw ng una at gaya ng mga taon ng una. Sabi niya doon, at sa verse 4, verse 5, at aking lalapitan kayo sa kahatulan. Tingnan niyo po, maganda yung verse 4 no? Sabi doon, kung magkagayoy ang handog ng Juda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod. Kaya po, nung tayo ay naging nabautismuhan na at tayo na po ang the chosen people, katanggap-tanggap na tayo sa Diyos. Kaya manatili tayong katanggap-tanggap sa Diyos, mga kapatid. Ito po yung sinasabi niya rito, di ba? Sabi niya, no? Kaya, at aking lalapitan kayo sa kahatulan. At ako'y magiging malising saksi laban sa mga manghuhula at laban sa mga mangangalunya at laban sa mga sinungaling na manunumpa. Ayan. No po, magagalit ang Diyos. Hahatulan niya po itong mga to. Sino yan? No? Sabi niya, unahin natin ha. Sabi niya doon, yung mga manghuhula. Yan, mga nakikinig sa mga, ano ba, hula-hula. Yung mga
Basta po, katulad halimbawa po ng horoscope, hula-hula din po yan. Ano po? Yan. Sabi niya ito, mga ngalunya. Ayan, ng mga adulterer, no? Adulterer po na binabanggit. At saka yung mga perjurers o perjury laban sa mga sinungaling na manunumpa. Susumpa-sumpa pero mga sinungaling. Yan po nangyayari sa paligid natin ngayon. Ano po? Nangyayari sa bansa natin ang kalungkot. Ano po? Kanya-kanya sila dito, banggit dito, banggit doon. Ano, pero kung titingnan natin, sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila? Di ba? Nakakaalam yan ng Diyos. Tanging Diyos nakakaalam yan, mga kapatid, na binabanggit. So, minsan nadadala tayo, nakakapag-comment tayo ng ganun, sana malaman ang katotohanan. Ano po? Na binabanggit. So, kung titingnan natin, sabi niya, perjury, no? Against those who exploit waste, earners, and widows and orphans. Ano sabi niya doon? Ano po? At laban doon sa nagsisipighati sa mga araw ng kanyang mga kaupahan. Sabi niya, sa babaeng bao at sa ulila at sa nagdiligaw sa taga-ibang lupa mula sa kanyang matuwid. At hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Itong mga walang takot sa Diyos. Those who did not fear the Lord, nandiyan na binanggit niya doon. And I will come near you for judgment. Lalapitan ko kayo. Kaya mga kapatid, dito po sa pinag-aaralan natin, alam ng Diyos ngayon kung sino ang mga nagnanakaw sa atin. Kaya katanong natin kanina, ninanakawan ko ba ang Diyos? Iyan po. Unti-unti natin, mamaya makita niyo mabuti yan. No? Sabi ng Panginoon, Jesus would restore a righteous priesthood. Nirestore po niya ang matuwid na paglilingkod. Tayong na nga po yun. Ang mga nabautismuhan ay mga nalinis at naging dalisay. Napatawad sa ating mga kasalanan. Malinis na po. Kaya po manatili tayong malinis mga kapatid. Ano po? Pag tayong gumaya ng panahon nila ng Israelita, tanyo po sa Malakay, sa chapter 2, ng mga pare, ano po, hindi na po naglilingkod ng may katotohanan. Parang sa panahon natin ngayon, samba tayo ng samba, pero ano po, pag hindi tayo naglilingkod ng matuwid, hindi tayo kumakanta, ano po, tapos marami kung bihira o marami sa atin, nagbibigay lang ng tira-tira sa Diyos, samantalang pinagpala tayo ng Diyos. Sabi ko nga ng mga bata, di ba? Ano po, how many hours we have in 1 week? 168 hours. At isa lang ang hinihingi ng Diyos sa isang linggo. Only 1 hour. Tingnan niyo po. Di ba? We have 167 hours in our life for 1 week. And God is just asking 1 hour on the first day of the week. And that is Sunday. Sabi niya. Kaya sabi niya dito, restore a righteous priesthood and worship that pleased the Lord like before. Niyo po. At gusto ng Panginoon, magsamba tayo na nakaaya-aya sa Kanya. Ano yung kaaya-aya? Sabi ni Cristo, worship God in Spirit and in truth. Ano po yung Spirit? We have a righteous relationship with the Lord. Ano po yung truth? Ayon sa salita ng Diyos. Ayan. Yan po ang pagsamba na gusto ng Panginoon Diyos. Nakaaya-aya sa Kanya. Ano po? Hindi po pwede magsamba tayo. Nyari, Kristiyano ka na, pupunta ka ba sa may combo-combo, sayo-sayo ng worship, hindi po yung kaaya-aya sa Diyos. Tandaan niyo po, yung mga kumakanta sa pagsamba, worship na may mga instrumento, tugtugan, organ, piano, gitara, hindi po yung kaaya-aya sa Diyos. Mga hindi naglo-Lord Supper, no po, hindi rin kaaya-aya sa Diyos yan. Meron kasi mga Kristiyano, once a month na mag-Lord Supper. No po, hindi kaaya-aya sa Diyos yan. Kaya sabi din po sa pagbibigayan, di ba? Sabi niya, mamaya po mabanggit natin yan. Sabi doon, when Solomon had finished praying. 2 Chronicle chapter 7, verse 1 to 3 po. Mabasahin natin. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices. And the glory of the Lord filled the temple. Tingnan niyo po. Tapos mag-pray ni Solomon. Kung sino Solomon?
Sino nakakilala kay Solomon? Sabi ni Eileen, yung hatiin daw yung baby. Sabi niya, hatiin niyo yung baby. Siya yung nag-judge nun na binabanggit. Si Solomon ay anak po ni David. Tandaan natin yan. No? Dapat niya magdasal. Yan. The glory of the Lord fill the temple. Dapat ganun po tayo. No po? We must be filled by the glory of the Lord. And who is the temple? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Tayo na yung templo. Dapat po yung katawan natin ay napupuno, napupuspos po ito ng glory ng Panginoon. And the priest could not enter the house of the Lord because the glory of the Lord had filled the Lord's house. Ayan. When all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement and worshiped and praised the Lord, saying, for He is good. For His mercy endures forever. Ayan. Tingnan niyo po. Diba? God is good and His mercy endures forever. Mga kapatid, samantalayin natin ito habang ang awa ng Diyos ay wala pong katapusan. Tandaan niyo po yan. Ano po? Ang kabutihan ng Diyos ay wala ring kabutihan. Habang mabuti ang Diyos sa atin, manatili tayong mabuti sa Diyos, mga kapatid. Tandaan nyo, maglingkod tayo ng katulad po ng isang saserdote na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid, ha? We should worship the Lord. We should be pleasing God only. No po, tandaan nyo, tayo po ang worshiper. Ang Diyos po ang sinasamba natin. Hindi tayo nagpe-perform ng mga bagay na ganyan. Tayo po ang nagsasamba sa Panginoon Diyos. Ayan. Ano po? And Almighty God promised to come in judgment against all sinners that did not fear Him. Ayan. Pangako niya po yan. Kapag ang mga tao ngayon ay walang takot sa Diyos, kapatid, mga kaibigan, nananawagan po ako sa inyo. Kung kayo po ay hindi pa Kristiyano, magpabautismo na kayo at may dagdag kayo sa isang katawan ni Kristo. Yun po ang nakakapagbigay ng kaaya-aya sa Diyos, ang kanyang katawan, ang kanyang iglesia. No po, ngayon naman po, kung kayo naman po ay Kristiyano na, tandaan niyo po, no po, manatili tayong tapat na tunay na naglilingkod sa Diyos sapagkat sabi niya, the Almighty God promised, meron pong husga dyan against all sinners that did not fear Him. Matakot po tayo sa Diyos, mga kapatid. Kuminsan kasi para wala na tayong takot sa Diyos, ano po? Gabi ko nga kanina, 167 hours sa iyo. Isa lang kay God. Hindi kayo natatakot sa paghusga eh. People today are not afraid or does not fear God. And that is really sad. Nakakalungkot po yan. Ako sarili ko po, nalulungkot po ako dyan. Ano po? No? Kaya sabi niya dito sa 2 Chronicle chapter 7 verse 1 to 3, for He is good, for His mercy endures forever. In Malachi chapter 2 verse 17, pasinin niyo po chapter 2. You have wearied the Lord with your words. Basahin natin si chapter 2 ha. Basahin ko po sa inyo ha. Sa Tagalog. Chapter 2 verse 17. Tagalog. Inyong niyamot sa Tagalog ha. Inyong niyamot sa English, you have wearied the Lord with your words. Tingnan niyo po. Pero kung tatagalogin natin literal to, pinagod ninyo ang Panginoon. No po? O kaya, para bang napagal ninyo ang Panginoon. Pero sabi niyo dito, inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Yung pananalita natin. Yung mga pangako natin sa Diyos. Ayan. No? Gayon may inyong sinasabi, sa ano namin niyamot siya? Yan. Everyone who does evil is good in the sight of the Lord. And He delights in them, or where is the God of justice? Ayan. No? Sabi niya, saan ka namin iniyamot? Na inyong sinasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon? Bawat daw gumagawa ng kasamaan, sinasabi nila, mabuti sa Panginoon? No. Hindi po. Ayan.
at kanyang kinalulugdan sila? No. Saan nandun ang Diyos ng kahatulan? Ang tanong nga yan no? Any delight? Where is the God of justice? Sa Malakay chapter 2 verse 17 yan, ano po? Kaya po, nung ita natin, ang pinag-aaral sa chapter 3 na tayo, di ba, ng Malakay, ayan, titignan natin. Sapagkat ating nakilala, Hebrews chapter 10, mga kapatid, basa tayo ha, Hebrews chapter 10, verse 30-31, sapagkat ating nakikilala yaong nagsabi, kilala ba natin? Akin ang paghiganti. Ako ang gaganti. Yan. Para ito sa mga politiko natin ngayon. Tandaan niyo po, hindi lang sa kanila. Para din sa ating lahat to. Tayo, sa atin po. Tandaan niyo, Diyos ang gaganti sa ginagawa nating kasalanan. Diyos ang gaganti, ang ibig sabihin, magpaparusa sa atin sa mga ginagawa nating mali. Sa pagwawalang bahala natin sa Diyos, parurusahan tayo. Kaya nga sinabi niya sa Hebrews chapter 10 verse 25, di ba? Sabi doon, do not neglect. Sabi niya doon. Di ba? Sabi doon, huwag niyo ipagwalang bahala ang pagtitipon, sabi niya, ng Panginoon Diyos. Kaya ito ngayon, sinabi niya, no? Sabi niya, sapagkat ating nakikilala yung sabi, akin ang paghiganti, ako ang gaganti. At muli, sabi niya, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Sino na ngayon ang bayan? Noong Malakay, noong Old Testament, God judged the Israelite. Ngayon po, sino ang huhukuman? Tandaan niyo po lahat na ng tao. And the Christian today, mga Kristiyano na nasa katawan ni Kristo, ito ang tinatawag na mga spiritual Israelite. Tayo na po yun. We are the chosen people. Ayon kay Pedro kanina, binanggit kanina, you are the chosen generation. Tayo po yun. Yung tinutukoy doon. No? Sabi doon, kakilak-kilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Tingnan niyo po. Kanina, after Solomon pray, may bumagsak na apoy. Balikan natin kaya yun. Mas maganda na po. Yan. When Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering. Ngayon po, darating ang Panginoon Diyos. Sabi niya, huhukuman tayo. Kakilakilabot na bagay. Apoy ang babagsak sa atin. Everything in this world will be melted by fervent heat. That is according to 1 Peter din po. Ayon po sa sulat ng Diyos yan. Gugunawin po tayo. Kaya mga kapatid, kakilakilabot po talaga ang nabagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kung meron kami mga parents sa tutorial center na nag-aaral na nanonood, ano po, tinan niyo po, kakilakilabot po talaga. Kaya lagi po kang tuturo sa inyo sa pagbabagong buhay. Ano po, manatili po tayo naglilingkod sa Diyos mga kapatid. Patuloy ako nangangamusta, kinakamustahin lahat. Bakit? Kasi ang Diyos kinakamusta rin tayo. Tandaan niyo po yan, tuwing magbabasa ka ng salita ng Diyos, sa iPad, sa cellphone, sa book, talagang Biblia na libro, nandyan po ang pangangamusta ng Diyos. Ayan. Ano po? Verse 6 tayo. Sapagkat ako ang Panginoon, sabi niya. Ano po? Ay hindi nababago. So, hindi magbabago ang Diyos. Tandaan niyo po yun. I do not change. Hindi nagbago ang Diyos. Simula nung araw. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Doon po, never po nagbago ang Diyos. Never. Pero ang tao, nagbabago, bago tayo. Kapag tayo may kailangan sa Diyos, ang bait natin. Kapag tayo'y malakas, wala ang Diyos sa buhay natin. Pag tayo may problema, iiyak tayo sa Diyos. Pero pag walang problema, wala. Tawa lang tayo ng tawa sa Diyos. Tinatawanan natin ang kanyang pagtawag. Sabi niya, hindi ako magbabago. Therefore, you are not consumed. Yun. Kapag tayo ay nananatiling tapat sa Kanya, kung tayo ay nagbautismo na, at nananatiling tapat sa Kanya, naglilingkod ng totoo, tunay sa puso, we will not be consumed. O sons of Jacob,
Sino yung sons of Jacob? The 12 tribes of Israel. Yan po yun. Yet, from the days of your fathers, you have gone away from my ordinances. Tingnan niyo po, sabi ng Diyos, sa araw na inyong mga ninuno, na inyong ama, nung umalis na kayo sa aking mga alituntunin, umalis na kayo sa aking mga utos, at hindi niyo pinatili ito. Ang tawag niya ngayon, return to me. Ito yung mga ginagawa natin ninanakawan natin ang Diyos. Na dapat sumusunod tayo sa kanyang utos. Pero ninanakawan natin ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, magbago ka na. Hindi ako nagbabago. Ikaw magbago. Bumalik ka na. Return to me at ako'y babalik sa iyo. Tingnan niyo po, malinaw po kapag tayo'y gumagawa ng masama, ang Diyos hindi nagbabago, pero hindi siya babalik sa atin hanggat hindi tayo bumabalik sa Kanya. Mga kapatid, sana po sa mga nakakilalang kapatid natin na hindi natin nakikita sa pagsamba, i-share po ninyo ito. Sabihan niyo po sila, bumalik ka na at babalik sa iyo ang Diyos. Kasi po, hindi talaga babalik ang Diyos sa kanilang buhay hanggat di sila bumabalik. Bumalik na tayo. Tandaan niyo po, samantalahin ang kabutihan at awa ng Diyos habang tayo nabubuhay. Muli, mga kapatid, sabi niya dito sa may Malakay chapter 3 verse 6, For I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? Ano po ang ibig sabihin sa atin ito? Ang Diyos hindi nagbabago kailanman. Hindi tayo maparurusahan. Binanggit nga niya rito, mga araw na ito, ng inyong mga nuno, lumayo kayo sa aking mga panungkulan, lumayo kayo sa aking mga utos. Hindi nyo ito sinunod, hindi nyo ito pinanatili sa buhay ninyo. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, bumalik ka sa akin at ako'y babalik sa iyo. Malinaw po ang sinasabi ng Diyos, wala sa buhay natin kung patuloy tayong lumalabag sa kanyang utos. Kahit sabihin mo mahal mo ang Diyos, naniniwala ka sa kanya, pero wala ka naman, di ka nang bumabalik, hindi mo kapiling ang Diyos. Katulad ng sinabi rin sa atin ni Pedro, tumatalikod ang Diyos sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Sabi niya, magbago ka na, bumalik ka na, and I will return to you, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya sabi niya, tanong natin, paano kami babalik? Ito po ang sagot natin diyan. God will come in judgment. He does not change. But He is long-suffering in His plan. God is long-suffering toward us. Not anyone, hindi niya gusto na may mapahamak sa lahat. Kaya inuutos niya magsisi kayo. Yan, sinabi ng Panginoon. Alala niyo yan? No? Ayan po. Numbers chapter 23 verse 19. God is not a man. Totoo yan. That He should die. Nor a son of man. Kailanman hindi po pwedeng magsinungaling ang Diyos. That He should repent. Hindi rin kailangan na magsisi ang Diyos. Has He said and will He not do? Or has He spoken and will He not make it good? Ganda ng mga tanong ano po na binabanggit doon. Kaya kung titignan natin, darating ang Diyos. Pero hinihintay niya pa tayo. Hinihintay niya kayo. Tayo na bumalik sa Kanya at siya ibabalik sa atin. Tingnan niyo po. Ayaw niya kasi mapahamak tayo Ayaw niya ni isa man sa atin pumunta ng impyerno. Hell? Why does God make hell? Ginawa niya ang hell. Hell is not for us. Hell is only for the devil. No po? And for his angel. But sadly, many people today follow the devil. The devil become their fathers. Kaya sabi doon, di ba? Kung titignan natin, and also the strength of Israel will not lie, nor relent, for he is not a man that he should relent.
ang Diyos ay Espiritu. God is a Spirit. He is not a man. Although Jesus Christ became a man in order to become flesh for sacrifice for all our sins. Tandaan niyo po yan. Naging katawan tao lamang siya para magsakripisyo. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ano po? Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo danipol. Because of God's mercy, we will not be consumed. Binanggit din po kanina, ayan. Tignan niyo po, sinabi sa Malakay, Malakay chapter 3 verse 6. Tapos binanggit sa Lamentation chapter 3 verse 22. Ano po? Sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Tignan niyo po, mga kapatid, hindi nauubos kailanman ang awa ng Diyos. Diyan po. Pero, darating ang panahon. Sabi niya, akin ang paghiganti. Ibig sabihin nun, akin ang pagpaparusa. There will be a judgment day. Huwag nyo nang hintayin pang judgment day. Halika na. Return to me, sabi ng Diyos, and I will return to you. Mga kapatid, yan po panawagan ng Diyos. Bumalik ka na sa Diyos at babalik siya sa iyo. Habang hindi pa nauubos ang kanyang awa. No? Sabi nga doon, sabi kanina, His mercy forever. Ayan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Paano nasabi yun? Sa Psalm chapter 23? Huling-huling last verse yun ng Psalm 23. Before that word, ang sabi, the Lord is my shepherd. Yun po yung nagpapasakop sa Diyos ng may pagpapakumbaba. At sinabi doon, surely goodness and mercy shall follow me. Hindi mawawala ang awa ng Diyos sa iyo. Lagi tayong kaaawaan ng Diyos kung patuloy tayong naglilingkod ng tama at matuwid sa Kanya. Tandaan niyo po yan, ha? God identified rebellion against His ordinances, yet He offered mercy upon repentant. Di ba? Alam niya eh. Alam niya kung sino yung mga sumusuway eh. Alam niya yung mga binabaliwala ang Diyos. Alam niya yung mga nagnanakaw sa Diyos. Alam niya kung sino-sino yan. Alam niya, kaya nananawagan sa Diyos. Ngayon, God is still calling us. God, tinatawag ka ng Diyos, kapatid. Dali ka na, bumalik ka. Bumalik ka, kapatid. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, hindi po, are we rebelling against God? Nagre-rebel ba tayo sa Diyos? We must be reminded of the God we are serving. Tandaan niyo po, huwag tayo magrebelde sa Diyos. Nothing, no benefits na maupo tayo sa pagre-rebelde. Tandaan niyo po yan. Okay? Ngayon, ito na yung tanong. Verse 8. Will a man rob God? Yet, you have robbed me. Sa wikang Tagalog, sabi niya, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Oo. Totoo yun. Sabi niya, gayon may ninanakaw ninyo ako. Nanyo po, ninanakaw ninyo ako, ninanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon, yet you have robbed me. Ninakawan niyo ako. Sa tanong tayo, Lord, paano ka namin ninakawan? Saan ka namin ninakawan? Tanong natin ganyan. Ang sagot ng Diyos, tinan nyo ha, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. During Old Testament, may 10%. That is tithes. At yung mga offering natin. No po, ay ngayon, wala ng 10%. Dapat nga masigit pa eh, di ba? Bigyan natin kay God. Yun po sinasabi ng Diyos. Kaya sa chapter 1 kanina, Malakay chapter 1, ang sabi, nagbigay sila sa Diyos, naghahandog sila ng mga tira-tira. Which is ganon din po tayo. Kapag tayo'y nagbibigay ng tira-tira sa Diyos, ninanakawan natin ang Diyos. Mga kapatid, every first day of the week, inutusan tayo niyan, Diyos. Sabi niya doon, no? You are cursed with a curse. Sabi doon. Ang sabi niya doon, no? Sa mga kasampu, bakit kayo'y nangasumpa ng sumpa kapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Buong bansa na. Ang bansang Israelita. Yan ang sinasabi ng Panginoon Diyos. No? Even this will bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this. Subukin niyo ako, sabi ng Panginoon. If I will not open for you the windows of heaven, kung di ko buksan sa inyo ang bintana ng langit,
at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala. Wala nang iba pang lugar para hindi mo matanggap ito. There will not be room enough to receive. At sabi niya dito, no? At ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ganda. Ulitin po natin ha. Malachi chapter 3 verse 10. Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be a meat in mine house. And prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Ano pong ibig sabihin sa atin ito? Sabi ng Panginoon Diyos, di ba? Sabi niya, dalhin ninyo ang buong kasampu. Sa panahon natin ngayon, wala nang ikapo. Dalhin mo ang buong buhay mo kay God. So, bigay mo ang buong buhay mo sa Panginoon Diyos. Magbigay tayo ng tama ng ayon sa ating mga tinatanggap na pagpapala sa Panginoon Diyos. Sabi niya, at dito, bubuksan ng Diyos ang bintana. Bubuksan ng Diyos ang bintana ng langit. At ibubuhos niya, ihuhulog niya sa atin ang lahat ng isang pagpapala. Isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. In short, siksik, liglig, umaapaw. Mga kapatid, kapag ibinigay mo ang buhay mo sa God, huwag mo siyang nakawan, ano po? Bibigay din ng Diyos sa iyo ang buhay niya. Yung sabi kanina, return to me, and I will return to you. Yan po yung sinabi ng Diyos. The specific ordinance of God they had departed from at this time was financial giving. Isa yan sa mga talagang specific na utos ng Diyos. Hindi sila nagbibigay ng ikapo. Kaya yun pong pagnanakaw nila. Na po, isa yan sa mga specific na utos, ordinance ng Diyos. Ordinansa ng Diyos. Kaya yan. Honor the Lord with your possessions and with the first fruit of all your increase. Yan ang binanggit ng Diyos sa atin, no? Proverbs chapter 3 verse 9. Magbibigay tayo ng karangalan sa Diyos, sa ating mga pag-aari, at yung ating mga unang bunga o unang pagpapala, no? Sabi niya, and with the first fruit of all your increase. Halimbawa, ikaw may kinita, yung unang bunga niyan, bigay mo ng may karangalan, magbibigay ng karangalan sa Diyos. Sabi niya, sinabi nila sa kanya, kay Caesar, na magkagay sinabi niya sa kanila, kaya ibigay ninyo kay Caesar ang kay Caesar. At sa Diyos, ang sa Diyos. For what is God? Give to God. Yung buhay mo ba kay Caesar? No. Ang buhay mo ay kay God. Ibigay mo ang buhay mo kay God. Yung pera mo ba galing sa kay Caesar? No. Galing sa Diyos yan. Ibigay mo kay God. Yung oras mo ba galing sa iba? No. Galing sa Diyos yan. Ibigay mo kay God yan. Tingnan niyo po. Isang oras. Ibigay mo sa Diyos. Wag mo nakawin. 167 hours sa'yo, isa lang sa Diyos, wag mo na nakawin. Ninanakaw pa natin kasi minsan yan. Ang araw ng linggo. Na po, God had cursed His nation, His people and His church for their lack of proper giving. Ayan po. Kaya po magbigay tayo ng buhay, magbigay tayo ng salaping tinatanggap na sa Diyos, magbigay tayo ng ating oras, magbigay tayo ng panahon sa Panginoon Diyos, magbigay tayo ng oras ng pagbabasa ng salita ng Diyos, magbigay tayo ng oras ng pagkikinig tuwing Miyerkules po, makinig tayo tuwing Linggo, yan po mga bagay na ganun. So what is 10% of your life? Maliit lang. Ang 10%. Di ba? Tingnan niyo po. Maliit lang. What is 10% of 168? Tingnan niyo po. 10%, 16.8. Pero ang hiningi ng Diyos sa lang, sa oras lang. Di ba? Ayan. Okay? Yan po. But it is possible to rob God nowadays like these people in the Old Testament? Yes. Katulad ng mga tao sa ulungan tipan, ninanakawan nila Diyos. Ganon din ngayon. Ninanakawan natin Diyos. Ito, binabasa natin madalas to. Sa Lord's Supper, sa pagdating ng giving natin, sa paglinggo. Di ba? Now, concerning the collection for the saints. As I have given order. Tingnan po, as I have given order. As I have given order. Binigay ko ito. Sa churches of Galatia, gawin nyo rin to, sabi niya. On the first day of the week, let each one of you lay aside. Something aside.
sabi ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, tuwing araw ng linggo, magbigay po tayo. Ano po, magbigay tayo sa Diyos ng tama. Sa Panginoon Diyos. Alam ng Diyos kung sino sa atin yung mga gumagawa ng mali. Pero, binibigyan natin ng oras. Hindi ba sabi niya, His mercy is forever. Nandyan ang Diyos. Sabi niya, bumalik ka. Return. Return everything to God. And God will return to you. Ayan. Ano po? Datapat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bagya ay mag-aani ng bagya. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani naman sa sagana. Oh, di ba? Sabi ng Panginoon, sige, subukin niyo ako, sabi ng Panginoon. No, try me, sabi ng Panginoon. Try me, sabi ng Panginoon Diyos. Subukin mo ako. Sabi niya, kung hindi mangyari ito, bubuksan ko. Sabi niya, kung pag ginawa niyo yan, pag ginawa niyo ito, pagbibigay mo kay God, buksan ang pintana ng langit at ihulog niya ang pagpapala. Ang ganda no po, mga kapatid. Yan, magbigay ng bawat isa ay sa pinasya. 2 Corinthians 9:7, lagi natin binabasa yan. Okay? So, verse 11 na tayo. Matatapos na po tayo, mga kapatid. No, and I will rebuke the devourer. Yan. Sabi ng Panginoon doon, the devourer is no doubt the blasting of mildew upon the crops. Amos chapter 4, verse 9, I blasted you with blight and mildew when your gardens increased, your vineyard, your fig trees, and your olive tree, the locusts devoured them, yet you have not returned to me, said the Lord. Tinan niyo po, ninayaan niya po na masira pananim nila. Pero hindi pa rin bumabalik sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, kuminsan ganyan po nangyari sa buhay natin. Hinayaan ng Diyos na mayroong mangyari ng hirap tayo, pero hindi pa rin bumabalik. Kapag nangyari sa atin, bumalik ka na sa Diyos. Huwag mong katwiran, naghihirap kasi ako. No, bumalik ka sa Diyos. Tandaan mo, walang mahirap sa Diyos na anak ng Diyos. Ganda na po. Tandaan niyo po yan, ha? I struck you with blight and mildew and hail in all labors of your hand, yet you did not turn to me. Sabi ng Panginoon, pinakita ko na nga sa inyong kapangyarihan ko eh. No, diyan na, pinarusahan ko na kayo, pero hindi pa rin kayo bumabalik. Kaya mga kapatid, pag nakaramdam tayo ng ganyan, bumalik na tayo. No po, paalala lang ng Diyos po yan. Pinapaalala ng Diyos. Pinapalo tayo ng Diyos. Tandaan niyo po, pinapalo ng Diyos para bumalik tayo. No po, huwag mo nang hintayin paluin ka ng Diyos para bumalik ka pa. The fruit of the field will return to the people that they obey the voice of God. Those who refuse obedience shall have God's blessing with health. Ay doon niyo po. Andinaw na po. Sabi doon, si Karaya, sabi niya, those who refuse, yung mga tumatanggi, no, those who refuse obedience, pagsunod sa mga, sabi niya, shall have God's blessing. Hindi ibabagsak ng Diyos ang pagpapala sa iyo. Tingnan niyo po, hindi ibabagsak. Kaya mga kapatid, maglingkod tayo sa Panginoon Diyos. Yan. And it shall be that whichever of the families of the earth do not come up to Jerusalem to worship the King the Lord, on them there will be no rain. Ang hindi doon nagsasamba, sabi niya, doon, walang ulan. Kaya ang hindi nagsasamba, walang blessing mula kay God. Tandaan niyo yan. Malinaw po, di po ang sabi Zechariah chapter 14 verse 17 Malinaw po dyan Ano po, baka sabihin na naman nyo, ito na naman, pero nakalagay po dyan, and it shall be that whichever of the families, kung sino ang pamilya sa mundong ito, do not come up to Jerusalem to worship. Hindi po na kailangan punta tayong Jerusalem, meron pong bahay-sambahan na tayo, may iglesia na. Ano po, nandyan po, no? Sambahin ang Diyos, Panginoon. On them there will be no rain. Kapag tayo hindi sumasamba, walang ulan. Walang blessing, ang ibig sabihin, hindi literal na ulan. Ano po? Malinaw po ang mensahe ni Malakay, no? That God's blessing are contingent upon man's obedience through a heart of love and fear. If we obey God with a pure heart, if we obey God with fear, ibig sabihin with respect, and God will bless our life. And God will bless our life. Malinaw po ang mensahe ni Malakay. Kaya po, your words have been harsh against me, sabi ng Panginoon Diyos. Yung mga ginagawa nyo, masyado sa ako nasasaktan, sabi ng Panginoon Diyos. Yan ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi
Sa ano kami nagsasalita laban sa iyo? Ayan. God charged them with stout word against him by denying anybody in serving God. Hindi naglilingkod. Ibig sabihin, nagmamataas tayo. Stout, nagmamataas tayo. Proud, arrogante na tayo. And he was given a mouth speaking great things and blasphemy, and he was given authority to continue for 42 months in Revelation chapter 13 verse 5. They declared that God's worship was vain by the lack of profit in his ordinances. Wala daw kwenta na, sabi nila. Inyong sinabi, walang kabuluhan ng paglingkod sa Diyos. Wala naman kabuluhan ng pagsamba. Ang worship kay God, yan ang mga sinasabi ng tao. Mag-swimming na lang ako. Mas may kabuluhan pa. Tinan niyo po. Maglaban na lang ako, mas may kabuluhan pa. Malinaw po sinasabi ng Diyos ha, mga kapatid, sa gabing ito ha. Yan po, only a fool, sabi niya, would perform at 50% or even 80% and expect God to pour out blessing. Sabi doon, hangal lang daw po yung bang 50% ng paglilingkod kay God or 80% lang. No? And expect God to pour out blessing. Walang blessing po dyan. 50 or 80% wala. Ang gusto ng Diyos, ano? 100% ang paglingkod sa Diyos. Tandaan niyo po, 100%. Walang blessing po talaga. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Number 1 blessing natin, Holy Spirit for blessing shall be unto us. Sa pamamagitan ni Kristo. Ano yung blessing na isang huling-huli? Kaligtasan. Walang kaligtasan po dito. Sige. Ganun niyo po. Totoo po yan, mga kapatid ha. Okay? Alam niyo po, ipipreach ko rin to ng mga ilang panahon. Kaya po, sa gabing ito, mga kapatid, behold, sabi nito, basahin natin, behold, these are the ungodly. Ang tawag dyan ng Diyos, mga ungodly, who are always at ease. Palagay sila. Palagay sila sa, hindi na pagsamba, hindi pag ganito. They increase in riches, yumayaman sila. Surely I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocence. For all day long I have been plagued, and chastened every morning. Sabi ni David yun. Sabi ni David, every morning ako'y napapalo ng Diyos. Tignan niyo po. Kaya sabi niya, surely, sinigurado ko, I have cleansed my heart. Yung puso ko na walang kabuluhan. Sabi ni David, nilinis ko yan. At hinugasan ko aking mga kamay. Sabi niya, see, behold, these are the ungodly. Sino yung ungodly? Yung mga kampante sa hindi nagpagsamba sa Diyos. Ayan. Ano po? Sabi niya huling-huli sa verse 16, ano po, 17-18, natin natin. Then those who feared the Lord spoke to one another. Another segment of the nation feared God. Ayan. The fear of the Lord is the reverent care. Yan po pagsamba, takot sa Diyos ay pagrespeto sa Panginoon Diyos. The true worship of God is not only done individually, privately, exclusively, or alone. God showed His care for these saints by writing their name in a book of remembrance, the book of life. God has more than the book of life. He has other book, the book of deeds. Ayan. Ano po? Yet now, you will forgive their sin. But if not, I pray, sabi niya, blot me out of your book which you have written. Nandun po tayo sa book of life. Huwag na tayo mabura pa. He has all our wanderings and tears in His book and providence of memory. Lahat. Nandun po sa libro ng Panginoon Diyos. Iyong sinaysay sa aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Andun lahat ang Diyos. Tandaan niyo mga kapatid. Ang tunay na iglesia ni Kristo o the Church of Christ speak open of Him. Laging sinasabi ang Panginoon Diyos. Yan. Tignan niyo po. Hebrews chapter 3 verse 12 to 13. Yan po. Nababasa niyo po. Yan. Sayin natin ha. Tignan niyo po. Ayun. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Sabi niya, magsipag-ingat kayo. Baka sakaling mayroon sa inyo, sa kanino man sa inyo, na isang pusong masama. Pusong masama. Alam ng Diyos kung sino yan. God knows us. Naalala niyo tinuro ko noong nakaraan? Kilala ka ng Diyos. Ayan. They shall be mine. Sabi ng Panginoon, akin ka. On the day that I make them my jewels, and I will spare them as a man spare his own son. Ayan. Now therefore, if you will indeed obey my voice,
kung susundin mo ang aking utos, ang aking mga alituntunin, then you shall be my treasure, special treasure to me above all people, for all the earth is mine. Akin ang buong mundo, pero ikaw ang pinakamahalaga. Tingnan niyo po, ikaw ang pinakamahalaga kung susundin natin ng Diyos. Ang iglesia ng Panginoong Hesus, the Church of Christ, ang mas mahalaga. Hindi po yung iglesia ni Kristo kay Manalo, tinutukoy dito. The Church of Christ po na nasa Bible, ang tinubos ng Panginoong Hesus. Yan, na binabanggit doon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa mga hukbo, dahil sa kaluwalhatian ay sinugo niya ako sa mga bansa na nanamsam sa inyo. Sapagkat ang humihipo sa inyo ay humihipo sa itim ng kanyang mata. Yan, we destroying Jerusalem, the Lord spared His jewels from destruction. Hindi po tayo papapahamak. Hindi ka ipapahamak ng Diyos, kapatid. Tandaan mo yan, hindi ka papahamak. Ano po? Ayan. And unless those days were shortened, no flesh will be saved. But for the elect's sake, yan. Walang malilitas po talaga. Pero, sa mga Kristiyanong tunay na naglilingkod, malinis ang puso. But for the elect's sake, those days will be shortened. Ayan. Po, yung pong ibig sabihin nun. But He confirmed His judgment, the wicked. Ayan. Despite the Jews, those faithful ones, were God's jewels and treated like their son. Tayo po, we are the God's jewels. Christian today, who worship the Lord with wholeheartedly, who serve the Lord with true heart, those who continue to obey God, His commandment, we are God's jewels. Tandaan ulit, ang mercy ng Diyos, walang hanggan. Habang buhay pa tayo, kapatid. Sa gabing ito, marami tayong napatunayan, then you shall again discern between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him. Alam ng Diyos kung sino naglilingkod sa atin at hindi naglilingkod sa Kanya. Tandaan niyo po yan. Ayan. Na po, sa araw ng paghusga, ayan. Malinaw po, malinaw. Kaya sabi nga ni Kristo, hihiwalay niya sa kanan at kaliwa. Yung mga kambing sa kaliwa. Ano po? Yung mga tupa sa kanan. Ang linaw. Alam ng Diyos yan. Ano po? Alam ng Diyos kung sino yun na nagbabaliwala sa Kanya. Ano po? Mayroong Book of Life and Book of Deeds na binuksan sa Revelation. Yan. Ano po? There may be times of discouragement. Totoo. Meron tayong problema kung minsan, nadi-discourage tayo, pero huwag kang mawala sa Diyos. But let your fear go and trust in God. Tiwala ka lang kay God. Magtiwala ka lang. Sino sa inyo natatakot sa Panginoon? Na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod? Siyang lumalakad sa kadiliman at walang liwanag. Tumiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. God is there for you. Mahal ka ni God. Mahal tayo ng Diyos. Ano po? Tandaan mo, your work is not in vain. Your labor is not in vain. Sabi ng Biblia yan. Hindi nawawala ng kabuluhan ang pagsisikap mo. Araw ng linggo, sa pagsambaw mo, hindi yan nawawala ng kabuluhan. Kapag tayo din ang ginagawa natin yan, ninanakawan natin ang Diyos, mawawalan ka ng kabuluhan sa mundong ito. Walang pagpapala, binanggit kanina, walang blessing mula sa Diyos. Tandaan niyo yan. Yan. Okay, hindi ko na binasa ang 2 Thessalonians dahil time is up na tayo. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, ninanakawan mo ba ang Diyos? Ikaw ang makakasagot niyan. Let us have an open heart, open mind to accept the Word of God today. Tanggapin natin ang sinabi ng Diyos ng buong puso. Atin ito. Dahil mahal ka ng Diyos, gusto ng Diyos, ibuhos niya ang pagpapala sa iyo, gusto ng Diyos, iligtas ka. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid.